Meron po tayong correspondent dyan po sa Luneta Grandstand kung saan nga po may event tungkol po sa pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo, alright, ng ating pong kasarinlan. Yan po mga kapatid ay pagkatapos po ng ating panayam kay Assistant Secretary Rino Abad. Good morning po, Asek. Sir Ted, director lang po. Ay, sorry. Ay, sorry. Gusto ka niyang gawing umaga po. ASEC? Oo. Gusto mo bang gawing ASEC si Magandang Direk umaga Rino? po sa Oo. yeah. Yes. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, Ma'am Chacha, at Yes sa ating mga po. kababayan. Good morning po. Thank you. Kahit po ngayon ay holiday, nandyan po kayo. Direktor, ito lang. Kasi lumalala po yung tension ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nasa pangatlong araw na tayo nung palitan po nila ng bombahan sa isa't isa. At sarado po ulit ngayon ang Strait of Hormuz. Ano po ang epekto nito sa magiging presyohan sa susunod na linggo? Well, ang mga reports ho na lumalabas, though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Chacha, yung announcement na yan. Kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala hong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar. So it's nil to halos none ang dumadaan doon. Okay. Kaya itong mga announcement na to, nominal statements no ho ito. So ang ano po ang epekto sa supply? Wala po. Mm. Ganun na rin po this week, last week, 2 weeks from now, wala hong epekto talaga. So ang nangyari ho, kaya ang magandang balita diyan, hindi ho nararatel yung ating oil market. In fact, ang nangyari nga ho, sa pagiging stable ng supply, na-maintain ho ang ating diesel na 4 na araw na may tinatayang rollback. That's nice. Mga-abot siguro ito ng, sabi na lang natin, mga 2 peso rollback. Ang gasolina, alanganin pa ho, Sir Ted, Ma'am Chacha, baka zero or konting increase lang, at ganon din ho sa kerosene. Ang atin lang hong sigurado dito, ang diesel, meron ho talagang mataas na ang tsansa na magkaka-rollback tayo. At itong mga nangyayari sa Iran-US, dahil nga pabago-bago sila. In fact, kahapon, nag-announce na naman si President Trump na ayaw na niyang ituloy yung atake sa Iran dahil gusto niya magkaroon ng tuloy ang usapan. I think may mga report pa na lumalabas na ginagawa yun para lalong pilitin si Iran na pumirma na sa or mag-agree na. Parang inaatake, tapos aatrasan para mapersa na, no? At dahil dyan, lahat ito wala na hong gaanong parang ano na, weary na yung weary yung market. Parang Oo. wala pang talagang klaro. Oo, that's okay. At So, least, yes po, Director. At Oo, least so- ngayon malinaw na wala na pong epekto itong nangyayari ngayon dun sa Middle East. Yun po yun. Kasi meron na rin tayong ibang bansa na Meron kinukuhanan, lang ano? meron lang hong konti yan, pero hindi na ho gaya ng una na isang araw umingkris ng $8 kasi wala na parang manhid na yung market dahil ang hinihintay na lang talaga, it's really there's a peace agreement or none. Ganun na lang ho talaga ang market. Yung mga announcement nila ngayon, wala na ho Parang it doesn't matter kasi wala din naman talagang dumadaan na dun halos kahit I think the only way to na bumalik uli at umepekto uli ang supply impact is kung magkaroon ng peace agreement. Pero yung mga manakanak mga statement nila, wala ho talagang impact na So, kumbaga yung speculative market dati-rate na kaunting kibot galaw ang presyuhan, ngayon po hindi na ganoon ang sitwasyon. Wala na, manhid na, Sir Ted. Ang hinihintay na lang ng market ngayon, yung talagang totoong impact, which is makadaan o hindi. Ngayon, wala ho talagang nagtitiwala na dadaan dun. Okay, sige. So ito pong source natin ng petrolyo, hindi na ito nanggagaling sa Middle East ngayon, practically.
Well, mayroon kasing mga bansa sa TED na hindi naman nababawalan gaya ng China, Mm-mm. India. Mm. So, mangilan-ngilan lang ho nakakalusot diyan. Pero the general population ng mga buyers doon, the rest of ASEAN countries, Mm. yun ho ang walang ganung political influence na Mm. kaya nilang magpaalam sa mga bansa gaya ng Iran at saka China nga at India, Okay. halos hindi magpaalam kay US yan. So Opo. talagang ano yan, Mm. talagang meron pa rin pero konti lang mga bansa yan. Okay. Yung pong $2 na sinasabing nag-aumento sa world crude prices, halos no effect yon sa atin. Well, ngayon, Sir Ted, ang ating running balance ngayon sa Forex ay meron ho tayong ang impact ho, tingnan ko lang ho, negative pa nga ho ang Okay. ating impact ngayong week over Mm. the average of 5 days last week. All right. So, mas nakatulong pa nga ho ngayon yung Forex. Medyo lumalakas ang peso against US dollar for this average for this week. Apo, what I'm saying is yung inanunsyo no, na $2 increase per barrel sa world market po nitong nagdaang araw after yung pagpapasabog ng US facility doon sa Bahrain at ito pong closure ng Strait of Hormuz. Totally, no effect yon yung $2 na yon sa atin. Okay? Sir Ted, hindi ho nawala. Sabi ko pa nga, yung naipon na decrease since Monday. Ngayon, ang Dubai ho natin for the 4 days trading compared to 5 days trading last week is bumaba ng almost $5. Pababa ho talaga. Okay. Opo. Kaya nagkaroon ho tayo. Pero ang sa product ho, ang diesel, ang taas ho ng na-maintain yan, around $8. Okay. Ang kerosene kasi nasa around $2 lang at saka yung gasolina, Aha. mayroong pag-increase ng $1. Kaya alanganin yung dalawang produkto, gasolina and kerosene, pero ang laki ho kasi na ng naipong pagbaba, $8 na sa diesel. Kaya mayroon na tayong inaasahang mga 2 peso, 2 to 3 peso na rollback. Okay. Sige po. So, well, that's a relief sa director kasi kinakabahan kami sa mga pangyayaring ito. Para bang nasanay na po tayo, no? Dito nga po sa ganitong sitwasyon na counting kibot ni Trump, counting ganire, agad pong nagbibigay ng reaksyon, hindi pabor sa atin ang presyuhan po ng produktong petrolyo. So rollback tayo, most likely less than 2 pesos or over 1 peso. Yes, sir. Sir Ted, to sum up, no, para sa mga susunod na mga linggo, wala na hong manhid na ho ang market kung ang pag-uusapan disruption ng supply. Wala na ho, disrupted na talagang supply for the longest time. Ang inaasahan na lang ho natin, pag nagkaayos yan at nag-resume yung supply, ang laki ho ng ibababa ng price. Alright, sige po. So thank you very much po sa inyo, Director Rino Abad, sa inyo pong magandang balita ngayon pong weekend. Happy Independence Day. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.